Another day, another ganap na naman nga dito sa aming munting bahay. Kapag nandito nga ako sa bahay, hetong kusina talaga ang pinakapaborito kong pinupuntahan. Kapag nakikita ko nga ito, kinikilig talaga ako dahil kaka-makeover nga lang dyan ng asawa ko. So anyways mga mare, pagkatapos ko nga mailipat yung mga hinugasan kong plato dito sa aming dishwasher, ay magluluto naman ako para sa aming hapunan. At dahil maulan nga ng araw na yan, ay bigla kaming nag-crave na kumain ng mainit na sabaw. Alam nyo naman, kapag katag-ulan, ganitong pagkain talagang masarap kainin. Buti na nga lang ay meron pa akong stocks na chicken breast sa rep, tapos nilabas ko na nga rin itong mga gulay na gagamitin ko. So ayan nga mga mare, hinugasan ko nga muna itong chicken breast dahil papakuluan ko nga lang muna ito. At pagkatapos, sinangkapan ko nga lang pala yan ng asin. At habang nakasalang nga dyan yung manok mga mare, magre-ready naman ako ng may ibang sangkap na gagamitin ko. Anyways, meron nga pala akong mga bagong gamit dito sa kusina. Patuluan ng plato at eto mga drainer bowl. Sobrang ganda at napaka-useful nga gamitin dito sa kitchen. Sakto nga ito mga drainer bowl ay magagamit ko na nga dito sa mga gulay. Kung gusto nyo nga rin ng ganito, yung link ilalagay ko na lang sa comment section. Multifunctional na nga rin pala ito mga mare, kaya naman bukod sa gulay, pwede ka nga rin mag-drain dyan kagaya na lang ng prutas o kaya naman yung noodles. Para naman sa aming hapunan, magluluto nga pala ako ng chicken sotang honsu. Bukod nga sa sopa, ito rin yung paborito kong niluluto kapag ganitong maulan. Napakasarap naman kasing humigop ng mainit na sabaw lalo na kapag ganitong panahon. Ang sarap nga ding magpahinga kapag ganitong maulan lalo na kung nasa bahay ka lang. Pagkatapos ko nga makapaghiwa ng bawang at sibuyas, huhugasan ko naman itong mga gulay gamit itong mga drainer bowl. So ayan nga mga mare, pagkatapos ko nga ma-ready lahat ng mga ingredients, mag-i-start na nga akong magluto. Bago naman ako mag-start mag-gisa, inuna ko na nga muna itong mga annatto seeds na nilagay ko nga muna dito sa mantika. Pagkaroon na nga ng kulay yung mantika, nilagay ko na nga itong mga bawang at sibuyas. Tapos nilagay ko na nga rin itong mga chicken breast na hinimay ko na nga rin kanina. At para naman sa pampalasa, naglagay lang ako ng patis tapos itong paminta. Itong pinagkuluan ko nga pala ng mga chicken breast kanina, ilalagay ko na rin para talagang mas malasa itong sabaw. Tapos dinagdagan ko na nga lang yan ng kaunting tubig. Feeling ko kasi mapapadami talaga kami ng higop na sabaw mamaya. Maglalagay nga rin pala ako dyan ng isang pirasong chicken cubes. Pinakuluan ko nga lang itong sabaw tapos nilagay ko na nga itong 2 pirasong sotanghon. Tapos papakuluan ko pa yan ng mga ilang minuto. Malapit na nga rin itong maluto mga mare, kaya naman ilalagay ko na itong mga gulay. Kaya natandaming gulay nga itong nailagay ko. Paborito kasi namin yan, lalo na itong repolyo. Pinalambot ko nga lang na bahagya itong mga gulay tapos naglagay pa nga ako dyan ng spring onion pampalasa. At dahil luto na nga itong aming dinner, magre-ready naman ako para makakain na nga kami. Hindi na nga pala kami kumain ng rice dyan dahil eto pala nga'y mabigat na sa tiyan. Pagkatapos nga namin kumain, pina-open naman ni Sam itong mga bagong bili niyang laruan. Ang ganda nga at heto, mahaba nga pala itong kanyang kamay at mga paa, kaya naman sobrang nag-enjoy talaga sa paglalaro itong bata. At habang busy pa nga ang bata sa paglalaro, heto, maghuhugas naman ako ng aming mga pinggan. At pagkatapos ko na nga maghugas ng pinggan, lilinisin ko naman itong aming lababo. Binabrush ko talaga yan para maalis nga yung mga duming nakadikit dito. Sinisigurado ko talaga na bago nga ako matulog ay talaga namang malinis na itong aming kusina. Talaga namang kasing nakakapagpagaan ng pakiramdam kapag ganitong malinis na.